Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at sa diwa ng ating pong pagdiriwang ay muli naririnig natin ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad, at ito po ay kanyang itinatagubilinan, iniiwan ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan ito. Sino ba ang ayaw ng kapayapaan? Una, yung kapayapaan, kasi ang isang taong mayroong kapayapaan, kapag sinabing kapayapaan, yung kalooban niya, panatag, hindi siya disturbed, hindi siya namomoblema, o hindi nang iisip ng kung ano-ano na nagdudulot ng depression, anxieties, o kung ano paman. So ano ba yung makakapagdulot ng kapayapaan sa atin? Kung tatanggapin natin, kung isasabuhay natin itong kanyang mga utos. So nandoon yung pinaka-sikreto na nahihirapan lang ang taong hanapin. Kasi kahit na ang mga taong sa tingin natin ay nasa kanila na ang lahat, pero yung tanong natin, bakit hindi sila panatag? Bakit mas malaki yung takot nila? Di ba, mapansin niyo po, kapag yung titinala natin sa estado ng buhay, kapag wala ka, sa sinasabi ng mundo, kasi pag mahirap ka, wala ka. No? Ganun ang description eh. Pero kung kumpara sa mga taong ang pamantayan din ng mundo, nasa kanila ng lahat, pero bakit parehong hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang kalooban? Bakit hindi napapanatag? At bakit mas takot ang mga taong mayroon na kaysa sa mga taong wala? Sa mga taong wala, bakit nagkakaroon din ng takot? Pareho naman, no? Baka wala sa ating kalooban ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magdudulot din ng kapayapaan. Kasi kung nagtitiwala tayo, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, nagiging kalmado ang isang tao. Kahit magkaroon tayo ng kung anumang malaking problema, kahit magkaroon tayo ng sakit o karamdaman, mafe-feel sa atin yung okay ka. Okay ngayon, okay ba kayo? Okay ba kayo? Mas piliin natin mas maging okay, at dahil nakikita natin na okay ako kasi nasa akin si Kristo.
Okay ako kasi sinisikap kong isabuhay ang kanyang mga salita. Mahirap po yung sa mga nagtatrabaho po. Mahirap yung nagtatrabaho nga tayo, araw-araw pumapasok, pero bakit wala tayong kapayapaan? Ano ba yung hinahanap mo? Ano ba yung hinahanap natin? Na lahat naman gusto naman yung nakakatulog kayo ng mahimbing. Matutulog kayo at gigising kayong maginhawa. Gusto naman natin yan eh. Mas mainam po, no? Bago ka matulog, isipin mo ang salita ng Diyos para paggising mo, mas maginhawa ang iyong pakiramdam. Kaysa yung matutulog ka na lang, iniisip mo pa yung mga problema, matutulog ka na lang, iniisip mo pa yung mga comments sa social media, matutulog ka na lang kung ano-ano pa yung mga pinagbububuklat mo sa social media. Kaya paggising, parang hindi ka natulog kasi pagod na pagod ka. Mapapagod din ang isip, kaya ipahinga mo. Kaya sabi rin ni Kristo, ipanatag ninyo, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Pero nangangailangan ito ng biyaya din na makita natin talaga kung ano itong handog ni Jesus, hindi lang sa kanyang mga alagad, binibigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Amen?